the authority now to tell. Doon talaga sa Bible School. Okay? Sa Bible School, ang formal name noon is ACQ College of Ministry. May tumawag sa inyo na padaanin na lang yung siyam na sasakyan. Is it true, tama ba kung nasa hangar siya or saan ba talaga siya nagtatago doon sa loob ng KOJC compound? May tumawag sa inyo na padaanin na lang yung siyam na sasakyan. Is it true, tama ba kung nasa hangar siya or saan ba talaga siya nagtatago doon sa loob ng KOJC compound? Until last night, I was not authorized to speak about it. So sa ngayon, at andito na ang ating Chief PNP and DILG Secretary giving me the authority now to tell. Doon talaga sa Bible School. Okay? Sa Bible School, ang formal name noon is ACQ College of Ministry. At yun ay aming nasurround na for the past how many days. Pangatlong hearing, sa Senate hearing nung Friday, pinakita ko na yung floor plan kasi ayaw nga kaming bigyan ng OBO ng Davao City, Office of the Building Official, for whatever reason. Hindi ko na question. So ayaw nilang ipakita. So lahat kasi ng mga rooms ng mga buildings, first day inikot namin, ikot. Kasi hindi kami makakuha ng floor plan. So ikot. Hangar, may tumawag sa inyo na padaanin na lang yung siyam na sasakyan. Is it true, tama ba kung nasa hangar siya or saan ba talaga siya nagtatago doon sa loob ng KOJC compound? Until last night, I was not authorized to speak about it. So sa ngayon, at andito na ang ating Chief PNP and DILG Secretary giving me the authority now to tell. Doon talaga sa Bible School. Okay? Sa Bible School, ang formal name noon is ACQ College of Ministry. At yun ay aming nasurround na for the past how many days. Pangatlong hearing, sa Senate hearing nung Friday, pinakita ko na yung floor plan kasi ayaw nga kaming bigyan ng OBO ng Davao City, Office of the Building Official, for whatever reason. Hindi ko na question. So ayaw nilang ipakita. So lahat kasi ng mga rooms ng mga buildings, first day inikot namin, ikot. Kasi hindi kami makakuha ng floor plan. So ikot. Punta sa aming, ito, operational matters na to. Ganun lang gagawin din naman namin sa future to pag nagkataon. Na, tinignan namin, so that we can have a sketch of the whole layout ng mga building. So nakita na namin, intindihan na namin, and then on Friday, nung Senate hearing, pinakita na namin. And then sinabi nga ni Senator, ng senators doon, na ito na nga. Lahat, although siyempre, sinabi namin ang lahat ng aming alam ng mga buildings para hindi naman baka akala niya. Pero, to some extent, nalalaman at nalalaman nila, nararamdaman nila. So, Saturday morning, after ng Senate hearing, major build-up, alam na nila na sukul na sila doon sa College of Ministry. So, pinaligiran namin at siniguro namin kung na makalabas. Dapat ang assault is 1 o'clock nung Saturday. But dinifer namin in deference to the bar. May klase kasi may bar ops kasi ang JMC. Sige sir, pagbigyan kita, sabi ko sa abogado. Next morning, sabi ko, nakita na nila, nagtatanong, bakit ang daming pulis? O, ito na. Meron kaming naka-recording, narinig nila yon. Mga taga KOJC, hahanapin na namin si Pastor Kibuloy, our way. Because for 2 weeks, it's always your way. O sabi sa amin dito sa Senate hearing, lahat ng papasok ay hindi dapat na walang armas. So armado, SWAT, SAF ang ilalagay namin. So I placed all the 500 SAF on that building and 500 RMFB SWAT in the JMC. Simultaneous. So nakita nila yung build-up na yun eh. So alas 10, nakarinig na kami ng feelers. So, tumawag ang national headquarters dahil high level ang nagiging feelers, ang negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Ang alauna ko na assault is hold natin hanggang alas 3. So, yun. Other sets of things transpired sa negotiations na until na makarating na nga ang aeroplano, pinasakay namin sa aeroplano, pinalipad papuntang Manila. Natapos ang
in the middle of all those things, talagang may duda rin kami na baka kami ay being taken for a ride. Dahil una, yung mga other circumstances na parang hindi ma-confirm. Like, schedule ng aeroplano, nasa ng aeroplano, mga ganon. Every time, makikita nyo sa mga videos, sa mga feeds ng mga independent media, kasi nagpapasok na ng independent media for the first time ang KOJC. Dahil alam nila na hindi na kaya ng SMNI ang kanilang propaganda at ito ay totohanan na magkakasakitan pag nagkataon. So, pumasok kayo din, makikita nyo na alas 3, 2:45 actually, tumayo na lahat, ready for assault. So, nakarinig naman akong tawag, sandali lang, pakihintay lang. At tinatapos na lang. Walang aeroplano, wala akong nakikitang aeroplano rito. In 30 minutes, pag wala kang aeroplano maipakita sa akin or kahit na flight directive or whatever ng kung anumang plane, tutuloy ang assault ng alas 3:15. Pagbibigyan ko alas 3:15, another 15 minutes. So, na-receive ko yung confirmation ng aeroplano. Ngayon, dapat alas 6 darating. So, pinaredy ko 5:30. O sige, 5:30. Ready. Tayo na naman ng mga tao, nakikita nyo yan eh. Nakikita ng mga local reporters nyo. Ito naman, ready na naman ng mga police. Ready for assault. 15 minutes before, ready for assault. Kasi, pag alas 6, kasi ang iniisip ko talaga, ang kinakatakutan namin dito, we're being taken for a ride. Pagdating ng Lunes, kung anong mga legal processes na naman ang kanilang i-block sa amin, hindi na po pwede yun. Masyado ng sayang, napakalaki na ang magiging damage sa part ng government. So, tinapos namin. So, nang nagland ng aeroplano, nag-transition na kami sa prisoner transport. Dahil I really demanded that 30 minutes before the landing of the plane, dapat makita na siya ng aking representative. Ayun lang ako makita. So, sige, I'll send a representative. And that was one high-ranking officer together with my other command group na nandito. Nakakita, I just don't know if they want to be identified. So, nang makita na, medyo kalmante na kami. Kaya, prisoner transport, nakita nyo, nilid ng Abseo na patrol car, ang convoy, at paglabas ng hangar, dahil ayokong dumaan sila sa main road. Hindi tayo pwedeng dumaan sa main road. Dito kayo sa loob ng airport, bubuksan natin. And then, everything just fell into place and ito nga, na-resolve ng peacefully and successfully. Thank you. Thank you very much, ma'am. And our apologies, but we will be entertaining last question from Mr. Alfred Dalizon of People's... Sir, question lang po. Pero mga reports na some insiders, particularly female members of the KOJC, acted as tipsters ng PNP para matapos tong operation na to. Can you confirm that info and what motivated them, sir? Ay, yung tipster, marami naman po kami sa intelligence, we don't want to mention. Tuloy-tuloy po yung intelligence namin eh. Yung tipster naman talaga, lahat magbibigay eh. May tama o may mali. Kaya nga naghahanap kami talaga. But of course, someone yung Friday talaga, yung nakuha po ng mga tao natin, talagang tama yung sabi nyo, maybe na-disgruntled na sa belief niya kay Pastor Kibuloy. So he wants to tell na yung kung asan yung lugar. But sabi nga ni General Torre, alam naman namin yung lugar. Hindi lang kami kumbaga hindi kami 100%. Kasi dito kasi ang gusto namin, when you make an assault, 100%. It will cause life or distraction, no? O kung hindi mo makuha yan at malaking problema, talagang blunder sa PNP yan. Kung may nakatulong man sa amin, that's really true. That's on Friday, may nag-tip. At least na-reinforce na-reinforce po yung belief namin na nandun talaga yung tao. And every day po kasi we sabi ko nga kay General Torre, we map out lahat ng pinupuntahan namin, lahat ng inaano namin. Yung lahat na papasok, lahat ng lalabas, we check all the CCTVs every day. Umaga, hapon, baka matakasan kami. Kasi kami pumapasok eh. May event kasi sila doon. Remember, may pumasok pa doon na merong inquiry. That's really a big problem sa PNP.
And I think tama po yung sinasabi ng natin, we really walang makakalabas at walang makakapasok na hindi namin alam. Yun ang natin, ang ng consideration namin. And sabi ko nga, yung pinasok namin, we are 80% or more na nandun talaga si Pastor Kibuloy. So, kung meron yan, we need to disprove it. Kaya hindi po kami lumalabas. Sabi po ni General Torres, sabi niya, hindi kami aalis yan kung hindi namin nakikita. Tunay po yun. Yun po yung talagang nangyari. Thank you very much, sir. And may we request our SILG, sir, for his final message. At this point, Nick, tayo tayo. Tayo tayo. Can I call on General Obinki? Makapas, please, join us. Marantan, please. Okay, Marantan. Halika, Obinki, halika. At saka yung ating mga ibang kasama sa Davao, please. Halika dito. Halika, Hansel. Halika sa kabila. Halika kayo. Halika kayo. Kasi dito patay, halika. Halika dito ka, Nick. Okay. Ladies and gentlemen, sa ating mga kababayan, sa pamumuno po ng ating Chief PNP, si General Marbil, sa Ground Commander, si Nick Torre, of course, Davao City, si Hansel, of course, si General Obinki, andirito rin po, si Malimban, si Lito Patay, Bartolome and Subunon. Sino pa? Halika kayo. Halika. Eric Bermudez, si Balo, halika, join us. I've been through several Chief PNP at sa aking libro, in my stint as a Secretary of the Interior, the best PNP that we've had is Chief Romel Marbil, General. At etong taong to, isa sa pinakamatapang na nakita ko sa buong buhay ko, hindi sumusuko ito, dire-diretso po ito, may royal blood yata itong si Nick Torre. My dear friends, this is the PNP at your finest, sabi nga ng ating Pangulo. At pinagmamalaki po ang Philippine National Police na handa magsilbi sa publiko. Sabi nga ni Chief, no one is above the law. Andiyan ang Philippine National Police para pagsilbihan kayo. Mabuhay ang PNP. Once again, thank you very much, Attorney